It's another daily vlog. Okay, so ito na nga, come spend another day with me. Ginising lang ako ng partner ko dahil luto na daw yung brunch namin today. Gumawa din ako ng matcha latte para i-pair sa naluto niya. I added a 0-calorie sugar sa matcha, then hot water. Tapos I whisked it for 20 to 30 seconds para maging ganito yung consistency niya. I prepared 2 glasses, then added ice, soya milk, and vanilla syrup. Nagluto pala siya ng dried fish and sunny side up. Mapapasabak talaga ako sa kain nito, lalo na at may rice pa. Samahan pa nitong sausawan na maraming kamatis at white onions. At ito na nga yung meal namin today. Kain po tayo. Yung first sip talaga sa matcha drink na ginagawa ko ay sobrang satisfying. While kumakain kami, may nangangalabit na naman nanghihingi ng pagkain. Pinagalitan nga namin para hindi siya masanay na nanghihingi kapag may kumakain. Kapag talaga pinagsasabihan lang itong si Kali, nakikinig talaga na may paawa effect para wag na daw paggalitan pa. After kumain, naghugas na rin pala ako ng pinagkainan dahil na busy nga yung partner ko at kuya niya sa ginagawa nila sa taas. Nag-repair sila dahil may tubig ngang pumapatak sa tapat talaga ng ilaw sa comfort room dahilan na nag-spark ito kapag pinailawan. Nag-prepare din ako ng chia pudding dahil naubos na nga yung mga nagawa ko before. At sa mga frequent viewers ko, alam talaga na dapat may chia pudding talaga sa ref. Chia seeds, yogurt, and milk ay goods na. Dagdagan na lang ng honey and cinnamon powder para mas lalo itong sumarap. Para sa measurement ko na ito, good for 2 servings na ito, kasyang-kasya lang din talaga sa nabili naming lalagyan. Masarap ito kapag malamig, kaya ilagay muna sa ref at refrigerate para mas lalong masok din yung chia seeds. Dagdagan na lang ng toppings kapag kakainin na. O diba, may healthy dessert ka na. Good for digestion at saka sa gut health na rin po ito. Kasama pala ng kuya ng partner ko yung kapatid rin nila, kaya ito nakikipaglaro kay Kali. Gustong gusto talaga ni Kali maglaro, lalo na if kasama niya ay mga bata. Feel niya siguro tao rin siya at kahit niya rin naman kasi ang mga ito. Ang liit ba naman ng golden retriever ko na ito? Nag-editing muna ako ng video saglit tapos ibibida ko itong cute na panda lamp na nabili namin. May 3 levels of lighting na siya. O diba, ang cute. Tapos na-prepare pala ako ng pancake para may makain yung may mga ginagawa sa taas. Goods ito na mixture dahil egg and water na lang yung i-add ko. Less hassle na siya. Hindi ko masyadong natansya yung consistency nito kaya nilagyan ko na lang ng chocolate chips para maging mas masarap. Buti na lang tumubo ng tinakpan ko para madali na lang din i-flip. Nubos ko na ng lahat ng mixture tapos ganito na siya kadami. Noong hapon na napagpasyahan namin ni Gala si Kali sa labas kaya binihisan ko muna. Sobrang brave talaga na anak ko na ito kapag binibihisan. Ayan, naging statwa na naman siya. Ewan ko ba nito kay Kali, mananalo talaga ito kapag sinali sa stop dance. 5:45 hindi pa rin siya gumagalaw. Hanggang sa naging 5:50 na hindi pa rin. Kaya kinuha ko na dahil parang inaantok na kakahintay sa amin na matapos mag-prepare. Kapag nandito rin sa sasakyan, behave rin siya, nagre-reserve ata ng energy para may ganang tumakbo mamaya. Napagpasyahan din namin na kumain muna ng dinner dahil nauna ko nang pakainin itong si Kali. Dito kami kakain sa Kanto Ramen at favorite ko yung tantan men kaya yan din yung in-order ng partner ko. Nag-order din kami ng side dishes like shrimp tempura and pork tonkatsu. Kain po tayo. Sobrang dami talaga ng serving ng ramen nila dito. Masarap din at mura pa compared to other ramen stores na nakainan namin. After kumain, itong si Kali mukhang nagtatampo dahil hindi nga namin nailabas dahil umulan din kanina kaya possible basa din yung area na paglalaroan niya sana. Pero binuksan ko naman yung car window dahil alam kong gustong gusto niya rin yon. Nakabukas iyan hanggang sa makauwi kami ng bahay. Sa susunod na lang siguro natin siya igala ulit. Kaya see you next time!